Hello Hello mga mga kangani! kangani! Ako, naghihintay nga po ako sa aking kapatid. Ang aking driver, papunta nga po kami ngayon sa bundok para manguha ng buko. Ayan nga po at andito na po pala siya. Pogi naman, shout out. At nga po at kami ay nagbiyahe na. Sobrang layo nga po kaya medyo binilisan na namin. Kaya fast forward mga kangani. At yan nga, nakarating na nga kami. At ako'y bumaba na yan at medyo nagsalamin-salamin para maganda pa din. Oy, sa kaya ngayon ho ay sinimulan ko na po ang aking paglalakad sapagkat medyo malayo-layo po ang ating lalakarin ngayon. Suggestion nga po ito ni Jericho Maglante at Gian Lloyd Grandpa. Sabi po ni Jericho ay manguha daw po ako ng buko at sabi naman po ni Gian ay mag-hiking na lang daw po ako kasi mayroon po akong pinost sa Facebook kung ano pong eco-content ko at yun po ang kanilang suggestion. Shout out mga kangani. Ayan ho, ako po ay nagpatuloy sa paglalakad at may napansin nga ho akong isang babae. Ayan po, may dala-dala po siya sa ulo at napansin ko nga rin itong kalabaw. Sobrang natuwa nga po ako. Gusto ko pong sakyan para hindi po ako mapagod sa paglalakad. Pero baka po matagal lang kaming makarating sa pupuntahan. At yun nga po, nakita kami ng babae na nagbibideo at tumawa po siya. Natawa na lang din po ako. Sabi ko nga ho sa aking kapatid kung saan kami dadaan at sabi niya po ay lumangoy daw ho ako kaya po ako'y natawa dyan. Kaya nga ho mga kangani, tingnan niyo naman ang ating tubig. Sobrang lawak po, gawa po ito nung bagyo pa. Kaya ang ginawa ko po, tinaas po ko po ang aking pants para po hindi po masyadong mabasa at medyo may kalaliman nga ho. Nauna nga ho si nanay sa paglalakad at sinusundan ko po para may guide po ako. Napansin nga ho namin din na wala po kaming madaanan na sobrang lalim po ng tubig. Tingnan yung mga kangani. Kaya nga ho, mga kanit, chinek po ng aking kapatid kung saan po kami pwedeng dumaan. Ayun po, yung kalabaw po naliligo. Buti pa po yung kalabaw naliligo. Ako po minsan hindi. Nakita nga ho namin yung babae na dito tumatawid. Tingnan yung mga kangani. Sobrang galing niya talagang tumawid. Sobrang napaproud po ako kay nanay na kahit po may dala-dala po siya sa ulo. Madulas pa, ay naitawid nga ho ng maayos yan ni nanay. Very basic lang kay nanay. Ayan nga ho, si nanay ay nakatawid na at hinintay po ako nanay na makatawid. Ayan po ako na nga po, ako po ay kinakabahan kasi sobrang lakas po talaga ng agos yan mga kangani. Kaya medyo tinaas ko po ang aking pants para hindi po gaano mabasa. Ayun nga po, ako yung nagpatuloy sa pagtawid. At medyo na-outbalance po ako dyan mga kangani kasi sobrang gaan po ng inyong lingkod. Kahit taray. Kaya medyo may dalang pagdadasal po habang ako yung tumatawid. Sana po hindi pa ako lumangoy dyan sa tubig at dumating baka po umuwi na po ako dun sa bilya. Makita po ako sa tabing dagat. Ayan nga po, kung mapapansin po ninyo, nagsasalita pa po ako. Sobrang yabang ko po sa part na yan kasi malapit po akong makapatong sa niyog. At ayan nga po, ayan. Charan! Sobrang saya ko nga po at nakatawid ako. Konti na lang po ang tatawirin ko. Kaya pinagyabang ko po ito sa aking kapatid at sobrang natuwa din po siya. Ayan, abante, arang. Ayan po si nanay, hindi pa rin po siya umaalis dyan hanggang sa makatawid. Ayun, tinitingnan ko nga po kung saan pa ako pwedeng dumaan. At sa palagay ko'y sobrang dulas kaya ang ginawa ko po talaga yan, naghinaw po muna ako at aking hinagis ang aking tsinelas para mas mabilis ako makatawid. Ayan nga po, nakatawid nga po ako at umalis na rin po si nanay at nakita niyang safe na ako. Salamat po nanay, shoutout po sa'yo. Sana po'y makita pa po kita. Ayan nga po, ako po'y natawa dahil nasurvive ko po yung ilog na sobrang lalim at sobrang lakas po ng agos. Nagpatuloy nga rin po ako sa paglalakad dito sapagkat medyo malayo pa rin po yung lalakarin natin kasi nasa taas pa po ang buong bahay ng aking mga kapatid kung saan po manguha po tayo ng buko. Nakita ko na nga po yung isang ilog na tatawirin natin. Medyo malalim pa po sa nauna kaya nagdasal na lang po ako dyan. At napansin ko rin po si Papa Mikmik, ang papa po ng aking mga kapatid na nililigpit niya po yung damit niya na binilod sa puno. Wala nga pong nangunguha dyan kasi wala naman po silang gaanong kapitbahay. At ayun nga ho, tumawid na sila kasama po nung
kaibigan niya, tumawid na rin ho ako niyan. Hindi ko na po binidyohan sapagkat ipinasok ko po yung cellphone, baka po kasi mabasa pa sa tubig. Ayan nga po, nagmadali na rin po ako sa paglalakad at medyo malayo pa po talaga. Ayun po, binilisan ko na po at nakasalubong ko nga po ito si Ate Baby. Shout out po sa'yo, Ate Baby! At nga po, nag-usap pa po kami niyan. Tinanong ko po kung malalim. At sabi niya po, hindi naman gaano. At sabi niya sa kapatid ko, wag na siyang videohan, pero nahagip pa din. Pasensya ka na. Natawa na nga rin po ulit ako sapagkat hindi ko po alam kung kakayanin ko pa to. Pero wala naman po magawa. Malapit na rin. Nagpatuloy na lang po ako. At ayan po, tinaas ko po ulit ang aking pants at nagpatuloy po sa pagtawid sa malawak. Mas malawak pa po siya sa nauna. At sa awa po ng Panginoon, ako po ay kanyang ginabayan, ay naitawid ko rin po ng ligtas ang ilog. Yan, last na ilog na po yun mga kangani. Ayan po, nagpatuloy po ako at malapit na po tayo. Natanong ko nga po ang malaking kabundukan doon, pero hindi po dyan ang pupunta, mas malayo po yan. Konti na nga lang ho ang aking nilakad yan mga kangani, at nung makarating pa ako sa kanilang bakod, very challenging po ang pagpasok sapagkat kailangan nyo pong tanggalin muna ang harang nila. Ayan po, kaya sobrang tawang-tawa po ako sa aking sarili. Ang daming challenge. Hay nako. Nilagyan nga po nila yan ng harang mga kangani para po safe. Baka po kasi may kung ano-ano, may sino-sinong pumasok. Kaya po matyagang binalik na aking kapatid ang harang. And then na-realize ko po mga kangani na sobrang layo pala ng nilakad ko. Diyan po ako nagmula sa likod ng bundok na yan. O diba? Sobrang layo. Kita nyo naman. Dito rin pa ako lumusot kanina, dyan, yung bakod nila, sobrang hirap, pero okay lang. Andito na rin naman, ayan, kung mapapansin nyo po mga kangani, sobrang lawak po ng kanilang kabukiran. May puno pa nga po sila ng lokban mamaya ka sa akin. Ayun nga po, ito yung bahay nila. Pagpasok ko po yun ng bahay nila, napansin ko po yung bote ng gatas. Yun daw po ipapadidi sa kambing. Ayan nga po, pinadidi na nga po ng kapatid ko ang kambing nila. Buti pa yung kambing, di ba, brand. Tapos nga pong painumin ng gatas yung kambing, kumuha na rin po ang aking kapatid ng buko. Ayan po, sabi niya nga po dyan na baka daw po matamaan ako. Ang sweet naman ang aking kapatid mga kangani, at nalaglag na nga po ang buko at nagbida-bida na po akong dalhin yan. Tinatawan nga ho ako ng kapatid ko dyan sapagkat sabi niya labas na ang mga buto ko, baka daw mabali. Sobrang bigat kasi ng buko mga kangani. Dinala ko nga ho ang buko sa malawak at malinis na pwede namin pagkainan. Kung mapapansin niyo po, bigat na bigat ako sa dala ko. Kaya naman, pinabalitan at pinabiak ko na po ang buko sa aking kapatid nang sa gayon ay mainom ko na po ang sabaw nito. I'm so excited. At ayan nga ho, ininom ko na nga ho ang sabaw. Tawang-tawa nga po ako sapagkat ang pangit ko dong uminom, sabi ng aking kapatid. Kaya medyo tumayo ako para maganda naman ang anggulo ko dyan. Ayan, sobrang sarap ng sabaw mga kangani. Kaya sabi ko sa kapatid ko, okay kayo. Kaya naman, pinabiak ko na rin po ang buko nang saging makain ko na po ang laman nito. At sobrang yummy niya. Dahil nga ho sa sobrang sarap, mabilis ko nga lang ho naubos ang buko na yan mga kangani. At pagkatapos pa ay umuwi na rin po kami. Kung mapapansin po ninyo, sa kabila po ang aming daan sapagkat sobrang hirap po talagang dumaan sa may tatlong sapa. Kaya napag-isipan po namin at nagdesisyon na rin kami na dito na rin dumaan. May kalayuan nga lang at hindi ka naghihirap. Napansin ko nga rin ho sa pag-uwi namin, uwian na rin pala ng mga estudyante sa Gregorio Reyes National High School. Shout out! Ayun nga po, medyo nahiya po siya dyan at ngumiti naman kahit mapaano. Nakita ko nga rin po ang grade 12 student ko nung nakaraan at tinanong ko po kung taga saan siya. Sabi niya po ay taga Pantay. Sobra po talaga akong napaproud sa mga estudyante na sobrang layo ng nilalakad pero go pa din. Kinuha na nga po ng aking kapatid ang motor. Habang agaw pansin naman itong napakagandang bahay dito sa Amugi. Sobrang nagandahan nga po ako at ganito ang dream house ko. Pagkatapos po, kami po ay nagbiyahe na. Ito nga po ang bahay ni Jericho. Nakadikit po dyan ang tarpaulin ng lahat ng pumasasalit. Shout out ulit sa iyo, Jericho, at kayo Igo. At ayan po, nagbiyahe na nga po kami ng aking kapatid pa uwi siya. Sabi niya po, bilisan na po namin para hindi po siya magabihad pabalik. Natanaw ko nga po sa kalayuan ng ating SK Chairman. Shout out po sa iyo, SK. Ayan po, tawang-tawa po kami sa isa't isa niyan. Medyo binilisan na nga ako ng aking kapatid ang patakbo para mabilis po kaming makarating. Kaya hanggang dito na lang mga kangani. Maraming salamat po. Bye-bye!